College Education 10, Term 1, Learning Competency 1C na ilalapat ang mga wastong paraan ng pagtupad sa pansariling gampanin sa mga isyung panlipunan na nakaaapekto sa dignidad ng tao. Magandang buhay sa ating lahat. Matapos nating pag-usapan ang ano at ang bakit, narito na tayo sa pinakaimportanteng bahagi, ang paano. Ngayong araw, hihimayin natin ang mga wastong paraan kung paano mo ba talaga magagawa ang iyong gampanin sa gitna ng mga hamon sa lipunan. Hindi sapat na may mabuting puso tayo. Kailangan din nating maging matalino at madiskarte sa ating mga kilos para magkaroon tayo ng tunay na epekto sa komunidad. Meron tayong anim na pangunahing paraan na tatalakayin, mula sa pagkuha ng kaalaman, paggamit ng ating boses sa teknolohiya, hanggang sa pagbabago sa ating sarili. Ang anim na ito ay ang magsisilbing weapons ninyo upang itaguyod ang dignidad ng bawat tao at labanan ng mga isyong panlipunan na ating tinalakay. Ang unang paraan ay ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman. Hindi ka makakalaban sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Kaya dapat tayo maging mulat sa balita. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig, mas nagiging malinaw sa atin kung ano ang tunay na nangyayari sa lipunan at kung ano ang mga aspeto na nangangailangan ng ating pansin. Pangalawa ay ang pagsasagawa ng pananaliksik. Hindi tayo dapat basta-basta naniniwala sa naririnig natin. Kailangan nating suriin ang mga datos at katotohanan. Ang pagsusuri sa tunay na sanhi ng mga issue ay nagbibigay sa atin ng tamang impormasyon upang makabuo tayo ng mga solusyong talagang gagana at makakatulong. Pangatlo ay ang paggamit ng iyong boses. Ang iyong opinyon at pananaw ay mahalaga, kaya huwag matakot magsalita o magsulat para sa kabutihan. Sa halip na magreklamo lang, gamitin ang iyong boses upang magbigay ng mga konstruktibong suwestyon na makatutulong sa paggawa ng mas mabuting desisyon para sa lahat. Pang-apat ay ang pakikipagtulungan. Mas malakas tayo kapag sama-sama, kaya huwag mong isipin na kailangan mong solohin ang problema ng mundo. Ang pagiging bahagi ng mga proyektong pangkapakanan at ang pagdamay sa mga taong biktima ng kawalang katarungan ay nagpapakita ng tunay na malasakit at pagkakaisa. Panglima ay ang paggamit ng teknolohiya. Sa panahon ngayon, ang iyong cellphone at social media account ay maaari mong gawing instrumento ng kabutihan. Gamitin natin ang internet upang mabilis na magpalaganap ng tamang impormasyon at kamalayan tungkol sa mga issue, nang sa gayon ay mas marami ang makaalam at makilahok. At pang-anim na siyang pinakamahalaga ay ang pagsasagawa ng pagbabago sa sarili. Hindi tayo makakahingi ng pagbabago sa labas kung hindi tayo magbabago sa loob. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting ehemplo ng makatarungang pag-uugali, nagiging inspirasyon tayo sa iba na gayahin ang ating mabuting gawi para sa ikabubuti ng komunidad. Ngayong alam na ninyo ang anim na paraan, oras na para ilapat ito sa inyong gawain na tatawagin nating Action for Dignity. Pumili ng isang issue mula sa mga tinalakay natin, tulad ng bullying o kaya naman ay panlalamang, at ipakita sa amin kung paano ninyo gagamitin ang inyong boses, teknolohiya, at pakikipagtulungan para matugunan ito. Maaari kayong gumawa ng vlog, roleplay, o poster na inyong itatanghal sa mga susunod na araw upang patunayan na kayo ay mapanagutang mamamayan. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Una, nilalaman. Dapat ay malinaw na makita kung anong issue ang inyong tinutugunan. Pangalawa ay paggamit ng paraan. Kailangang maipakita ninyo kahit tatlo sa anim na action tools na tinalakay natin. Pangatlo, pagkamalikhain. Tungkol ito sa ganda at linis ng inyong presentasyon para makuha ang atensyon ng lahat. At apat, diwa ng dignidad. Dapat ay maramdaman namin ang inyong tunay na malasakit at respeto o paggalang sa kapwa. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa unang lesson ng Term 1 ng Values Education 10. Salamat po sa panonood at pakikinig. Sana po ay may natutuhan kayo. Paalam.